sa daming mga issue ngayon na dumaan, sa daming issue na paparating, lalo na tong nangyayari ngayon sa impeachment, may mga ano tayo may mga issue ba na dapat palang dating titingnan. Kaya lang ang mga media ngayon hindi nakafocus dito sa ibang mga problema sa sa atin ba. Tungkol ho dito sa nakita niyo naman sa akin title na ang itong PhilHealth ngayon ay umapila na sa private sector na tulungan sila sa kanilang mayroon silang programa kasi. Kaya lang sayang yung programa kasi ng PhilHealth kung wala man lang din ng suporta. Alam naman natin kasi noong 2024-2025 na budget, alam naman natin na zero subsidy ho ang PhilHealth. So ito ngayon, itong bagong appointed ni Bongbong Marcos na ito, si Edwin Mercado, ay umapila na nga sa private sector na tutulungan, magpatulong na sila. Kasi nga, may mga nilalatag siyang mga programa, kaya lang, sayang naman yung nilalatag niyang programa kung hindi din niya susuportaan. Especially sa gobyerno kasi ang PhilHealth naman talaga is under naman ng gobyerno. So ang gobyerno po ang bumubuhay po sa PhilHealth. Kasi dyan po nakasalalay kasi tayo kung halimbawa may mga hospital man at ang kasi ni Bongbong Marcos nito ay lumalaki daw yung mga coverage nitong sa PhilHealth. Okay. Doon tayo, lumalaki ang coverage ng PhilHealth kasi nabanggit niya yan na lumalaki daw ang coverage ng PhilHealth. Kaya lang lumalaki din ang paggagastusan ng PhilHealth dahil doon sa coverage na nangyari. Ganon din Ibig sabihin ng coverage, dati kasi, halimbawa ko lang na, dati kasi, pag nagpa-hospital ka, yung ordinaryong opera lang, halimbawa, yung opera mo lang sa may mga ganyan na operahan ka lang ng bato, halimbawa lang. So yun, covered dati yan. Hindi kagaya ngayon na itong PhilHealth ay covered na nila yung may mga sakit sa puso, yung mga yung mga cancer, yung may mga nagdialysis. Kaya yun ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos na lumalaki yung coverage ng PhilHealth. Kaya lumalaki ang coverage ng PhilHealth, pero yung estado ng yung pera ng PhilHealth hindi sapat doon sa paglaki ng coverage niya. Kaya itong PhilHealth ngayon, nanawagan na talaga na tulungan sila sa private sector. Bakit di siya nagpasaklulo sa gobyerno? Kasi itong si Mercado ay 5 months ago to siya inappoint ni Bongbong Marcos dito sa PhilHealth. Ipakita ko muna yung video para makita ninyo kung ano yung mga nakalatag na plano dito sa PhilHealth at makita din natin talaga na lumalaki ang dapat gastusan ng PhilHealth. Humingi ng saklolo ang PhilHealth sa private sector para mapunan ang mga pagkukulang ng kanilang ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. I am really appealing for all your help. It's really very difficult. But I think in the 5 months that I've been in office, meron na naman pong nararamdaman yung ating miyembro. Sa harap ng buong grupo ng mga top executives sa bansa, ang Management Association of the Philippines nanawagan ang chief ng PhilHealth na si Edwin Mercado na tulungang bunuan ang kakulangan sa supply pagdating sa serbisyo, pasilidad at teknolohiya sa buong healthcare system. So it's not automatically translating to access. Yet, yung supply side is still lagging behind. And that's what I will be asking help. Usually is what I'm asking help from the private sector. And we are a progressive type of social health insurance. Social health insurance means everybody has a social contract. Binigyang diin ni Mercado na tumataas ang demand sa serbisyong pangkalusugan pero naiiwan ang supply. Kulang ang ospital at gamot, kulang din ang systems. Kasama sa mga reformang nagawa ni Mercado ay ang expanded coverage para sa dengue, cataract at heart disease at ang pagdadagdag ng open heart surgery at kidney transplant sa Z-benefits. Sa pipeline, claims validation, fast lane incentives para sa mga compliant hospitals at shadow billing system para mas mabilis ang proseso. Higit pa rito,
ito, tinutulak ngayon ng PhilHealth ang paglipat sa prospective payment system kung saan hindi na bawat procedure ang binabayaran kundi base sa buong outcome ng services. From the private sector perspective, that's a wonderful move on the part of of PhilHealth. Why? Now, at least I have the cash on hand already rather than having to wait 90, 120, even years to get paid. Because that's currently what's happening. The delays, the controversies, the back and forth leads to frequent denial of claims, return back to the hospital, I need more information. At least this one, the money is already in our hands. It will definitely improve our cash flow scenario. Higit sa mga bagong claims system, tinututukan na rin ng PhilHealth ang pagpapalakas ng primary care. The intent is to make sure the patients are healthy such that their utilization of inpatient benefit care will go down and the savings will now be diverted to primary care. So that's a better use of our money than paying for when you get sick. Target ng PhilHealth na palawakin ang spending para sa high-burden, high-cost conditions mula 600 billion pesos hanggang 900 billion sa 2028. Nakita natin ang plano ng PhilHealth, di ba, na ang dami nilang plano. Puro plano pa lang yun. Hindi talaga yun konkreto na pwede nilang ano sa mga tao, maibigay sa mga tao kasi wala ngang pera. So may mga problema ang PhilHealth ngayon. Itong kinuhang pera na binalik sa Bureau of Treasury, di natin alam kung naibalik na ba talaga. So, kung saan to hanggang ngayon, wala naman tong nagpalo up din ng mga balita. Kaya nga sabi ko kanina, dapat talaga ang dami ng mga issue ngayon na natabunan dito sa mga issue na para sa akin walang kwenta na hindi natin mapakinabangan na taong bayan. Itong impeachment ni VP Sara, walang kamatayan talaga noon pa to, nung nakaraang taon pa ito, hanggang ngayon, nung panahon ng eleksyon, kampanya, nanalo na lang, ayan pa rin, impeachment pa rin ang pag-uusapan nila. Impeachment pa rin ang pinaghahandaan nila. Tapos itong problema na naman dito sa missing sa Bungero. Ang daming mga walang kwentang mga issue na, mga lumang issue, binubuhay pa rin nila. Unlike dito sa PhilHealth na ngayon, na sa totoo lang ang Pilipinas, kulilat tayo sa healthcare system kasi magpa-hospital ka nga, takot na takot ka talaga magpa-hospital. Takot na takot ka magpa-doktor kasi alam naman natin kung gaano ba talaga kamahal mo pa-doktor. Pa-check up nga lang, ibayad ka na. Kapag bumili ka ng gamot, ang mahal-mahal ng gamot, hindi covered sa insurance, hindi covered sa SSS. So, magkano ang gamot na bibilihin mo? Walang discount. Hindi naman yata nagbibigay ang discount ang PhilHealth kapag gamot ang pag-uusapan. Pwera na lang siguro kung ikaw ay senior citizen, pwera na siguro kung PWD ka kasi may discount ho yun. Kapag wala kang ganun, wala, talagang babayad ka talaga na kung magkano yung gamot mo na inumin mo. Yun talaga yung babayaran mo. So may halimbawa lang, itong meron kang sakit sa puso, may maintenance ka, may mga high blood ka, may mga maintenance ho yan. So hindi naman covered yan sa atin, sigurado sa sa PhilHealth. So kailangan mo talaga na bunuin mo talaga yung presyo ng gamot mo. Kung halimbawa sa isang buwan, nagkahalaga ng, ilagay na natin 10,000. Walang discount ho yun. Nako, sakit sa bulsa ho yun. Mayroon nga iba dito, weekly. Magkano ang kanilang ginagastos kapag weekly ang kanilang, halimbawa, yung mga dialysis. May iba dyan, hindi covered na ng PhilHealth ang dialysis. Magkano ang weekly nila? Noon yun, yung kapatid ko, nag-weekly siya ng 2,000 plus, 2,500 yata. Ay, hindi weekly yun, hindi weekly. Kasi, thrice a week siya dialysis. 2,525. 7,000 plus ang kanyang gagastusin kada buwan. Tapos mayroon pang mayroon pa. Na yun covered na yun sa covered na yun sa PhilHealth, yung 2,500 na yun. Tapos mas mga gamot pa. Tapos sa isang buwan, ilang beses ka mag-dialysis? 6.
12 na beses ka mag-dialysis. 12 times a month. So, i-times mo na lang yan sa 2.5. Ang laking gastos talaga. Kaya napansin natin, di ba sa atin, kapag dialysis, patay talaga ang pasyente. Wala talaga, hindi talaga magtatagal yan. Kasi sa laki ba naman bayaran eh. Sabihin pa na, covered na ng PhilHealth. Magkano lang naman ang tinatanggal sa PhilHealth yan? Yung resto nun, ikaw ay talaga magbabayad. No? Paano wala kang pangbayad? Di mamimiss mo yung talagang magpa-dialysis ka. So yun yung dahilan na imbes na maintain mo yon, hindi mo siya ma-maintain talaga kasi kung wala kang pangbayad, hindi ka na magpa-dialysis. Mayroong required sa doktor na halimbawa 3 times a week ka magpa-dialysis. Wala kang pangbayad, sabihin mo na, Dok, pwede ba ako twice na lang? O kung pwede, isa na lang. Kaya sabihin ng doktor, hindi pwede kasi lala na yung pagka-dialysis sa kidney, sakit sa kidney. Sige, pwede natin sikapin to, 2 beses ka na lang magpa-dialysis. So, imbis na yung pangatlo, idugtong mo pa sa buhay yon, wala na. Hindi ka talaga abutan ng mahabang taon. Dito kasi sa ibang bansa, ibalik ko na naman to, i-compare natin dito sa ibang bansa. Pagdating kasi sa mga ganyan, ang mga dialysis, wala kasing babayaran eh. Cancer dito, operahan ka ng cancer dito, wala talagang babayaran ka dyan. Libre ka. Kung may mga transplant dito, ay mga tao dito nagbibigay ng mga yung mga organ na depende yan kung anong organ ang ibibigay nila. Mayroong nagbibigay dito. Pero hindi yan kagaya sa Pilipinas na bilhin mo ng milyon-milyon. Pero kapag dito kasi, basta may willing mag-donate, ang ganda. Mga dito sa healthcare system talaga dito. Kami dito, mga OFW, no? Ako mismo. Halimbawa, may gamot, may pa-check up ako. Pa-check up ako na halimbawa, trangkaso na mukhang hindi na gumagaling na 3 araw, 5 araw, pa-check up na kasi mamaya ano na to. So pagka-check up niyan, sabi doktor ito, walang bayad ang doktor. So pagbili mo ng gamot, resitahan ka ng gamot. Okay, pagdating mo sa butika, yung gamot mo halimbawa nagkahalaga ng 10 euro. Halimbawa lang. So babayaran mo na lang siya ng 3 euro, 2 euro mahigit. So ilang porsyento ang tanggal doon. So, ganun ang kagandahan dito sa healthcare system dito sa ibang bansa. Dito sa Spain yung sinasabi ko nga, itong Spain, di naman to sobrang yaman na bansa. Pero sa healthcare system dito, okay sila. Hindi sila tinitipid hindi tinitipid yung mga tao talaga. Dito sa bayan, may doktor, kung maiwan yung isa, talagang araw-araw niya hanggang Biyernes may doktor yan. Depende sa araw yan, may 2 doktor sa Lunes, o depende. So pagdating ganitong bakasyon, may 1 doktor talaga yan dyan. So, ganon ang dito, sistema sa healthcare system. Hindi kagaya sa Pilipinas na ito naman, binalikan ko tong PhilHealth kasi nakakaawa lang talaga dahil ito yung PhilHealth kasi sa atin, imbis na bigyan to nung nakaraang taon ng subsidy, tinanggalan pa. Zero budget yun. Zero subsidy. Hindi pa yan nagtapos, yung pondong pera nila na ilang bilyon, kinuha pa at hanggang ngayon yata hindi pa binalik. So ito yung problema ngayon. Ang coverage nila lumalaki. Lumalaki lang ng lumalaki. Kasi gusto agapan lahat, gusto nila accommodate lahat ang mga Pilipino dito sa PhilHealth, dito sa healthcare system natin. Kaya hindi naman kakayanin talaga dahil yung pera nga. Yun yung problema diyan. Inuuna kasi sa gobyerno natin yung mga walang kwentang bagay. Yun lang yung nakikita ko dyan. Napaka-importante ang healthcare system pagka yan ang i-priority. Para sa akin, pagka ako halimbawa masunod yan, education at saka healthcare system, yan yung pinakamaganda. Talagang unahin talaga sa gobyerno. Kasi ang yan importante sa atin yan ngayon. Mga tao natin, sa Pilipinas nga lang, makikita natin dyan ang daming walang panggamot. Mayroon dyan halimbawa, uso naman ngayon, magkaroon ng cancer, magpo-post yan sa kanilang social media. Nag-post ngayong buwan na to, pagka sunod buwan, mababalitaan mo na lang sa sunod post, hindi na yung mismo ng post na may cancer siya. Iba na, kamag-anak na nag-post, patay na pala. May kabaong nakalakip dun sa caption niya. So, ang bilis
kanser nung nakaraang buwan, ngayon nasa kabaong na. Wala talagang di talaga naagapan. Dahil yung mga gamot dyan ng kanser, magkano? Tapos isa pa yan na balita yun kanina, yung mga hospital kulang sa facilities. Tama yan. X-ray nga lang eh. Halimbawa, yung hospital na to, walang X-ray, ipadala ka pa doon sa ganito. Kung walang CT scan, ipadala ka pa sa ganito. May mga referral pa yan. Dito, di na ho kailangan yung mga referral. Dito kasi, pag CT scan o kaya mga ano man dito, walang referral ho yan. Schedule ka na lang. O sige, lagyan mo yung schedule na to. Rush ito. Bukas o mamaya, doon ka na. Pero sa atin kasi, kailangan pa ng referral. CT scan ka sa ganito, may referral pa yan. Pagdating mo roon, singilin ka, napakamahal. Tapos dito, ang mga ganyan check-up, wala ka talaga babayaran sa private dito. Ang mga tao hindi pumupunta sa mga sobrang yaman, pumupunta sa private. Pero mayroong mga facility sa private na hindi nila kayang i-accommodate, ipapasa ka sa public. Kasi ang mga ano dito, nga public hospital, kumplito sa gamit. Imagine ha, private hospital, i-refer ka sa mga public hospital, pag yung kulang sila wala sila doon ka sa public hospital. Pero sa Pilipinas, baliktad. Doon ka sa public hospital, pag walang equipment ng ganito, punta ka sa private hospital, private facility, doon ka. Doon ka check upin, doon ka. Ganun ang ano sa atin. Kaya ito yung dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno natin. Magsusuna na naman, sunod linggo. Tapos, yung presidente natin ngayon, nakikita natin, ikot ng ikot. Dapat ang ano niya, titingnan talaga nila. Ang mga congressman ngayon, busy dito sa impeachment, na pag hindi daw ma-impeach, mag-file ulit ng impeachment. Tama ba yun? Hanggat talaga yung tao dyan na talagang nilutos nyo ng husto, hanggat di talaga dadapa yan, hanggat talaga di matigbak yan dyan. Hindi talaga titigilan. Samantalang ito yung mga balita na to, dapat ito yung kanilang i-priority, hindi yung impeachment. Hindi yung mga issue dyan sa mga sabungero na pwede naman yan, tumatakbo ng issue niyan, pero hindi lang na media. Yung mga media ngayon, saan sila nakatutok? Diyan sa mga yan, kasi doon sila kumikita. Bakit ko nasabi kumikita? Ibayaran ng mga buangan na, mga media. Bayaran sila. O sige, ay nalang i-apil-apil sa balita, ha? Ito, o. Mga na para injo na. Ay nalang i-apil-apil sa balita. Para di namin kulitin sa mga tao. Kita naman din sa mga media ngayon kung anong pinagkaabalahan din sa mga media. So, itong PhilHealth ngayon, nagrereklamo na ulit. Itong appointed ni Bongbong Marcos, 5 buwan pa lang yan dyan, ha? Miyak na dahil wala siyang sapat na pundo para sa kanyang programa sa PhilHealth na dapat ma-achieve niya. Paano ma-achieve yan? Saan siya pangkuha ng pundo niyan? Yung pera ngayon sa PhilHealth, nakabinbin pa sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman, alam naman nila kung gaano ka-importante din, ba't di minamadali. Ayun ang batas sa atin kasi. Ang mga abogado, kanya-kanyang opinion dito sa impeachment, kanya-kanyang ditong, mali yan. Yung isa naman, tama yan. Tapos itong PhilHealth ngayon, na misplaced na tong issue na to. Ako ilang vlog na ako dito sa PhilHealth. Kasi nakikita natin na dihado talaga ang mga tao dito. Kaya ko to na lagi ako nagbablog dito sa PhilHealth kasi nakikita ko kasi ultimo na sakit lang talaga. Sakit lang sa ulo migraine lang pag ano mo, pa-check up ka sa doktor, bayad ka sa doktor o ano pa. Ang resulta, bayad ka ng gamot. Tapos ito yung gusto ng PhilHealth na ito i-cover namin to. Tapos ano pa nito problema, itong PhilHealth at saka itong DOH nagtulakan, nagsisihan kung sino ang dapat ang nito. Talaga yung healthcare system sa Pilipinas. Kisyo mga ganito, DOH daw, ayun naman PhilHealth daw.
Lahat dapat kayo magtulungan, hindi yung isa ang ano niyan. Isa lang ang pwede ninyong asahan niya na mapaganda ang healthcare system sa Pilipinas. Kasi para sa taong bayan yan eh. Ngayon, uso ang tag-ulan. Di anong susunod na mga sakit niya? Sipon, mga trangkaso, alipunga, ayan. Mga leptospirosis. Saan ka pupunta niyan pag dadapuan ka niyan? Di siyempre sa doktor. Pag na-admit ka doon, anong ano mo? Pag wala ka mabayad, ngutang ka. Ngutang ka sa kapitbahay mo. Ngutang ka sa kamag-anak mo. Hingi ka ng tulong kung kanino man. Kung mamalasin yan, mamatay pa yan. Nako. Saan ka pupunta? Yan lang isipin natin ngayon na itong gobyerno natin na kulang talaga sa pansin dito sa healthcare system sa Pilipinas. Marami siyang binabandera, marami siyang kuda ng kuda na maganda daw ang coverage, wala namang pera. Yan lang ang tanong. Paano mapaganda ang healthcare system sa Pilipinas kapag ganito ang pamumuno sa gobyerno natin?